Man TV. Jeric Agosta. Kabanata 771. Ang mukha ni Jerome ay natatakpan ng dumi, at siya ay nasa sobrang awa na kalagayan pagkatapos ng pagkahulog. Nagulat ito kay Phil, Chester, at sa mga martialists ng tatlong Secret Realms. Hindi nila inaasahan na si Jerome, isang martial king, ay paglalaroan ni Jeric ng ganoon. Ipinakita nito na si Jerome ay walang kapantay para kay Jeric. Hindi pa naipakita ni Jeric ang kanyang tunay na lakas. Kung ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, malamang na namatay si Jerome. Kung si Jerome, na may kaunting mga sugat sa tatlong martial kings, ay hindi kalaban kay Jeric, nangangahulugan ito na sina Phil at Chester, na mas matinding na sugatan, ay wala ng pagkakataong muli kay Jeric. Sa pamamagitan ng walang kahirap-hirap na pagtalo sa sword move ni Jerome gamit lamang ang dalawang daliri at ginawa siyang malungkot, natakot si Jeric sa mga puso ni Phil, Chester, at lahat ng martialists ng tatlong Secret Realms. Naramdaman ng lahat yun. Sila, na si Jeric ay hindi isang taong dapat libakin. Sa sandaling ang mga tao mula sa iba pang tatlong Secret Realms ay natatakot kay Jeric at gusto pa nilang tumakas, ang mga mula sa Peach Mansion ay mukhang nasa sabik at masaya. Hindi nila inaasahan na ganoon kalakas si Jeric. Si Jerome ay lumitaw na mahina sa ilalim ng pag-atake ni Jeric. Sa pagkakataong ito, pilit na bumangon si Jerome mula sa lupa, na mukhang nahihiya. Sumilay ang galit sa kanyang mga mata. Phil at Chester, nakatayo sa harapan natin ang pagpatay sa ating mga anak. Ano pa ang hinihintay mo? Napatingin si Jerome kina Phil at Chester at sumigaw ng malakas. Matapos marinig ni na Phil at Chester ang mga salita, napuno ng puot ang kanilang mga puso. Pinatay ni Jeric ang kanilang mga anak. Ang tatlo sa kanila ay may kanya-kanyang anak na lalaki. Wala silang tagapagmana pagkamatay ng kanilang mga anak. Para sa kanila, ito ay walang alinlangan na isang awayan ng dugo. Nagkatinginan sina Phil at Chester. Phil, kailangan nating ipaghiganti ang ating mga anak. Chester, tama ka. Napatay ang aming mga anak, at ang tanging magagawa namin ngayon ay maghiganti. Sila. Napatingin silang dalawa kay Jerome at sinabing, Jerome, sabay tayong umatake. Kabanata 772. Ang mga mata ni Jerome ay kumikinang sa nag-aapoy na galit habang siya ay sumagot, sure, let's attack together. Pagkatapos noon, agad na pinatakbo ng tatlong martial kings ang kanilang mana. Kasabay nito, lumitaw ang mga silver airflow sa paligid ng kanilang mga katawan. Habang tumatakbo ang martial king mana sa kanilang mga katawan, naglabas sila ng isang malakas at nakakasuffocate na aura. Swoosh! 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 Sina Jerome, Phil, at Chester ay sumugod kay Jeric ng kasing bilis ng kidlat. Ang hanging idinulot nila sa himpapawid ay tila sapat na malakas upang ganap na wasakin ang bundok. Tumingin kay Jeric sina Leland, Emma, Waldo, at lahat ng martialists ng Peach Mansion. Nililipad ng hangin ang buhok at damit ni Jeric. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Jeric. Para bang hindi niya nakita ang mga atakeng inilunsad nina Jerome, Phil, at Chester. Nang malapit nang tumama kay Jeric ang kidlat parang martial king mana sa mga kamay nilang tatlo, itinaas ng huli ang kanyang mga talukap na may maningning na kislap sa kanyang mga mata. Isang malawak at nakakagulat na aura ang biglang lumabas sa kanyang katawan. Sa sumunod na sandali, itinaas ni Jeric ang kanyang kamay. Isang pagsabog ng kapangyarihan na maaaring lumamon sa langit at lupa ang bumungad sa kanyang palad. Sa susunod na sandali, pinalo ni Jeric ang kanyang palad. Dumagundong. Umalangaw-ngaw ang hangin. Laking gulat nina Jerome, Phil, at Chester nang makitang nasira ang kanilang martial king mana ng nakakagulat na puwersa ni Jeric. Bang! 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 Pagkatapos, naramdaman nilang tatlo na parang may bumulwak ng nakakakilabot na kapangyarihan sa kanilang dibdib. Poof! 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 Nagluwa sila ng isang bibig ng dugo. Pagkatapos, pinalipad sila na parang mga saranggola na may putol na mga kwerdas. Ikaw mismo ang nagsabi na kasalanan nila ang pagkamatay ng iyong mga anak at walang kinalaman sa Peach Secret Realm, sabi ni Leland na nasisiyahang tumingin. Jerome.
Sinagot naman agad ni Phil si Chester. Oo. Kung gayon paano natin aayusin ang usapin na sinalakay mo ang aking set na tinugis ni Leland? Leland, gagawin namin ang sinabi mo basta't iligtas mo ang buhay namin, sagot ni Jerome. Tumango sina Phil at Chester, oo, gagawin namin ang sinabi mo. Nang malapit nang hilingin ni Leland sa kanila na huwag nang atakihin ang Peach Secret Realm, pinutol ni Jerick. Ang tatlong Realm Master ay sumalakay at sinubukang sirain ang Peach Mansion. Nakagawa sila ng isang krimen na dapat silang patayin. Ang tatlong Secret Realm ay sasali sa Peach Secret Realm at susunod sa pangunguna nito. Iyon ang gusto ni Jerick. Kung hindi sila papatayin ni Jerome at ng dalawa pang Realm Lords, tiyak na magiging problema sila sa hinaharap. Nang inag sa takot sina Jerome, Phil, at Chester nang marinig ang mga salita. Nagmamakaawa pa sila kay Leland. Mr. Gardner, kami ay parehong inapo ng apat na dakilang apprentice ng Sword Emperor, at kami ay namumuhay ng magkakasundo, nagtutulungan, at nagbabantay sa Dragonspire Secret Realms para dito. Maraming taon. For the sake of that, please put in some good words for us to Mr. Agosta. Kabanata 773. Kung mabubuhay kami, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para sa iyo. Matapos marinig ang kanilang mga pakiusap, naalala ni Leland na mayroon nga siyang magandang relasyon sa kanila noong nakaraan. Kung hindi dahil sa hindi pagkakaunawaan, hindi sila haantong sa ganito. Bukod pa rito, naawa si Leland sa pag-aakalang nawalan sila ng kanilang mga anak. Parehong mga inapo ng apat na dakilang apprentice ng Sword Emperor, hindi napigilan ni Leland ang sarili na patayin silang lahat. Sumagot si Leland sa kanila, dahil pareho tayo ng mga ninuno, ililigtas ko ang inyong mga buhay. Gayunpaman, nilusob mo ang aking sekta at muntik na itong sirain, na nagdulot sa amin ng malaking kawalan. Kaya dapat kang maparusahan. Ibig kong sabihin, kailangan mong umalis sa Dragonspire Secret Realms. Ang mga salita ni Leland ay nagulat sa lahat ng martialists ng apat na dakilang lihim na kaharian. Ang desisyon ni Leland ay katumbas ng pagpapatalsa kay Jerome, Phil, at Chester. Namangha sina Jerome, Phil, at Chester na hindi nila alam ang isasagot. Hindi nila matanggap na sila ay mapapatalsik. Hindi nakahihigit si Leland sa kanila, kaya hindi nila naisip na may karapatan siyang paalisin sila. Kung sila ay pinatalsik, kung gayon ang lahat ng apat na dakilang lihim na kaharian ay nasa ilalim ng kanyang kontrol ni Leland. Sa mga mata ni Jerome, Phil, at Chester, sinisikap ni Leland na isama ang kanilang mga sekta sa ngalan ng kabaitan. Sila ay labis na inis. Gayunpaman, hindi sila naglakas loob na ipakita ito sa kanilang mga mukha. At least, kaya nilang mabuhay kahit na sila ay pinatalsik. Kung kinuha ni Leland ang mungkahi ni Jerick, sila ay papatayin. Kung ikukumpara, walang alinlangan na mas magaan ang parusa kay Leland. Bukod pa rito, kahit na sila ay pinatalsik mula sa Dragonspire Secret Realms ngayon, maaari silang bumalik balang araw kapag naka-recover sila mula sa kanilang mga pinsala at nabawi ang kanilang kapangyarihan. Nagkatinginan sina Jerome, Phil, at Chester at may naisip silang ideya. Nagpahayag sila ng labis na pasasalamat na mga ekspresyon habang sabay nilang sinabi kay Leland, Mr. Gardner, salamat sa hindi mo pagpapatay sa amin. Handa kaming tanggapin ang parusa at umalis sa Dragonspire Secret Realms. Aalis tayo ngayon din. Pagkatapos noon ay nagpumigla silang tatlo na tumayo. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang boses ang tumunog. Maghintay. Nang marinig ang kanyang malinaw na boses, lahat ng tao sa plaza ay napalingon kay Jerick, nakakasalita lang. Nang marinig ang kanyang boses, binago ni Jerome, Phil, at Chester ang kanilang mga ekspresyon. Lahat sila ay may pinaghuhugutan. Napatingin si Leland kay Jerick at nagtanong, Jerick, mayroon ka bang ibang mungkahi kung paano sila parusahan? Tumango si Jerick. Ang pagpapaalis sa kanila sa Dragonspire Secret Realms ay isang napakaliit na parusa. Naniniwala akong babalik sila para sa paghihiganti sa hinaharap at magdadala ng mga nakatagong panganib sa Peach Secret Realm.
Sumagot si Leland, ngunit lahat tayo ay mga inapo ng apat na dakilang apprentice ng Sword Emperor. Ang ating mga ninuno ay nagtakda ng isang tuntunin na dapat nating panatilihin ang isang maayos na relasyon sa bawat henerasyon at hindi dapat magpatayan sa isa't isa. Tumingin siya kay Jerick at nagtanong, maaari ba nating iligtas ang kanilang buhay? Napailing si Jerick. Pinangunahan nina Jerome, Phil, at Chester ang kanilang mga martialists na salakayin ang Peach Mansion at nasugatan pa. Leland. Hindi na kailangang maawa sa ilang malulupit at masasamang tao na katulad nila. Kabanata 774. Gayunpaman, alam ni Jerick na mabait si Leland at ililigtas sila. Kung tutuusin, pareho sila ng mga ninuno at maganda ang relasyon noon. Kung hindi dahil nawalan sila ng mga anak, hindi nila nakipaglaban si Leland. Sa huli, nagpasya si Leland na iligtas sila alang-alang sa dati nilang pagkakaibigan. Gayunpaman, alam ni Jerick na kung minsan, ang pagiging mabait sa isang kaaway ay katumbas ng pagiging malupit sa sarili at malamang na magdulot ng kaguluhan. Gayunpaman, iginalang ni Jerick ang desisyon ni Leland. Tumango siya at sinabing, oo. Si Jerome, Phil, at Chester ay nakahinga ng maluwag. Gayunpaman, sa susunod na sandali, nagpatuloy si Jerick, ngunit gusto kong sirain ang kanilang martial arts. Namutla sina Jerome, Phil, at Chester sa sinabi nito. Gulat na sigaw ng mga martialists ng kanilang mga sekta. Sa tatlong martial kings, ang pagkawasak ng kanilang martial arts ay mas masahol pa sa pamumuhay sa impyerno. Nang magkamalay na sila, agad silang nakiusap kina Leland at Jerick, Miss Gardner, mangyaring magsabi ng isang bagay para sa amin. Hindi pwedeng mawala ang martial arts natin. Kung wala sila, wala tayong silbi. Mangyaring magpakita ng awa, Mr. Agosta. Huwag mong sirain ang aming martial arts. Pahahalagahan namin ang iyong kabaitan. Napangiti si Jerick. Huwag mo akong pahalagahan dahil hindi ako magpapakita ng kabaitan sa iyo. Ako ang iyong kaaway. Nandito ako para harapin ka. Bago pa makapagsalita si Leland. Pinitik ni Jerick ang kanyang kanang daliri. Sa isang kisap mata, tatlong sinag ng enerhiya ang bumaril at tumama kina Jerome, Phil, at Chester sa mana core. Sa pagtama, nakita ni na Jerome, Phil, at Chester na ang kanilang mana ay lumipad palabas sa kanilang mga core ng mana tulad ng isang na-deflate na lobo. Sa isang iglap, naubos ang laman ng kanilang mana core. Nang mamula ang kanilang mga mukha, sa wakas ay napagtanto ni na Jerome, Phil, at Chester na nawala ang kanilang martial arts. Ang paglilinang na tumagal ng ilang dekada ng pagsisikap upang makuha ay nawala ng ganoon. Magkahalong pighati at galit ang naramdaman ni na Jerome, Phil, at Chester sa kanilang mga dibdib. Sa wakas ay hindi na nila napigilan ang pagluwa ng isang subo ng dugo. Umalangaw-ngaw sa kalangitan ng kanilang mga pag-iyak. Yung martial arts ko, wala na ang martial arts ko. Nang makita kung paano winasak ni Jerick ang martial arts ni na Jerome, Phil, at Chester, ang mga martialists ng tatlong secret realms ay mukhang takot na takot. Nais ni Leland na magpakita ng awa si Jerick at hayaan silang tatlo na panatilihin ang kanilang martial arts. Gayunpaman, nangyari ang nangyari. Matatanggap lang ito ni Leland. Tumingin siya kina Jerome, Phil, at Chester at sinabing, sana ay mamuhay kayo ng masayang buhay pagkatapos umalis sa Dragonspire Secret Realms. Bumalatay ang galit sa mga mata ni na Jerome, Phil, at Chester. Sinabi ni Jerome kay Leland sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, Leland, tumigil ka sa pagpapanggap na mabait. Namatay ang aming mga anak sa iyong teritoryo, ngunit hindi ka nagpahayag ng magandang salita para sa amin nang nawasak ang aming martial arts. Leland, napakasama mong tao na hahanapin ka ng karma, at malubha ang iyong kahahantungan. Ngumisi si Jerick at pinutol, maniwala ka man o hindi, kung maglakas loob ka pang magsabi ng isa pang salita, patahimikin kita magpakailanman. Nagbabanta siya na papatayin siya. Dahil sa takot ay agad na itinikom ni Jerome ang kanyang bibig at walang lakas ng loob na magsalita. Sina Jerome, Phil, at Chester ay napupuot kina Jerick at Leland. Ngunit natakot sila sa lakas ni Jerick.
Hindi sila naging match para kay Jerick bago pa man mawala ang kanilang martial arts. Ngayong nawasak na ang kanilang martial arts, para na silang mga ordinaryong tao. Maaaring talunin sila ng sinumang martialists na naruroon, lalo pa si Jerick. Kaya naman, alam na alam nina Jerome, Phil, at Chester ang kanilang sitwasyon. Magwala. Galit na sigaw ni Jerick sa mga sandaling ito. Nagmamadaling tinakpan nina Jerome, Phil, at Chester ang kanilang mga ulo at tumakas pababa ng bundok sa takot. Ang mga matatanda at martialists ng tatlong Secret Realms ay hindi nang ahas na kumilos, lalo pat tumakas, dahil hindi pa sinabi nina Jerick at Leland na maaari silang umalis. Hindi sila pinayagan ni Jerick na umalis. Sinulyapan niya ang mga matatanda at martialists na iyon, na hindi mapalagay. Nasaksihan nila kung paano nawala ang kanilang martial arts at pinatalsik sa Dragonspire Secret Realms. Hindi talaga nila alam kung paano sila haharapin ni Jerick. Kabanata 775. Sisirain din ba niya ang kanilang martial arts? O papatayin niya silang lahat? Sa sandaling ito, sinabi ni Jerick, tulad ng nakikita mo, ang iyong mga Panginoon sa kaharian ay nawala ang kanilang martial arts at posisyon. Mula ngayon, ang Dragonspire Secret Realms ay hindi na mahahati sa apat na bahagi ngunit mananatili sa isa. Ang Peach Secret Realm ang mamamahala sa iba pang tatlong Secret Realm. Nang marinig na tinanggal ni Jerick ang kanilang mga amo sa kanilang mga posisyon at ang apat na dakilang lihim na kaharian ay magsasama sa isa sa ilalim ng pamumuno ng Peach Secret Realm, lahat ay nagulat. Tumingin si Jerick sa kanila at sinabi ang bawat salita, ikaw na ang pumili ngayon. Maaari kang pumili na sumali sa Peach Mansion at sundin ang pangunguna nito. Siyempre, maaari mong tanggihan na sumali dito o sundin ang kanyang nangunguna. Walang masamang mangyayari sa iyo kung pipiliin mo ang una. At mamamatay ka kapag pinili mo ang pangalawa. Sa puntong ito, muling tiningnan ni Jerick ang mga martialists mula sa tatlong Secret Realms. Siguro narinig mo na ang sumusunod sa aking pamumuno ay mabubuhay, at ang hindi mamamatay. Hinding-hindi ko patatawarin ang aking kaaway at hihintayin ko silang dumating at patayin ako. Ang matalim na tingin ni Jerick ay dumaan sa lahat ng martialists ng tatlong Secret Realms. Higit pa rito, siya ay naglalabas ng isang aura ng napakalaking kapangyarihan, tulad ng isang Diyos ng kamatayan mula sa impyerno. Nanginginig ang mga martialists na iyon sa malamig niyang titig. Sa sandaling ito, ilang matatanda ng Plum Secret Realm ang lumuhod sa harap ni Jerick. Sa ngalan ng lahat ng martialists sa aming sekta, kami ay nangangako na kami ay sasali sa Peach Secret Realm at susundin ang pamumuno nito at ang iyong pangunguna. Habang nakaluhod sila, sumunod ang lahat ng martialists sa kanilang sekta. Sabay-sabay silang sumigaw, handa kaming sumali sa Peach Secret Realm at sundin ang pangunguna nito at ang iyong pangunguna. Ang kanilang pag-uugali ay nagpakita na ang lahat ng mga tao ng Plum Secret Realm ay sumuko sa Peach Secret Realm. Sa pangunguna nila, sumunod ang mga matatanda at martialists ng Bamboo Secret Realm at Pine Secret Realm. Umalangaw-ngaw sa kalangitan sa itaas ng bundok ang kanilang mga hiyawan. Kami mula sa Bamboo Secret Realm ay handang sumali sa Peach Secret Realm at sundin ang pangunguna nito at ang iyong pangunguna. Kami mula sa Pine Secret Realm ay handang sumali sa Peach Secret Realm at sundin ang pangunguna nito at ang iyong pangunguna. Nang makita ang malaking pulutong ng tatlong Secret Realm na nakaluhod doon, si Leland, Emma, Waldo, at lahat ng martialists ng Peach Secret Realm ay namangha. Ang lahat ng mga tao ng tatlong Secret Realm ay sumuko sa Peach Secret Realm at nangakong sasali dito, na hindi lamang kahanga-hanga ngunit bihira din. Iyon ay dahil mula nang ang apat na mahusay na apprentice ng Sword Emperor ay nanirahan sa lugar, ang Dragonspire Secret Realms ay nasa ilalim ng pamamahala ng apat na angkan ng mga apprentice. Hindi pa sila nagsanib sa isa. Ang apat na dakilang apprentice ng Sword Emperor ay may malapit na relasyon sa isa't isa. Bukod dito, ang apat na dakilang lihim na kaharian ay pantay na malakas at balanse. Hindi nila kayang pigilan ang isa't isa. Sa makatuwid, ang apat na dakilang lihim na kaharian ay magkakasamang umiral sa isa't isa sa loob ng libu-libong taon.
hindi kailanman nagkaroon ng pagsasanib sa kanila. Gayunpaman, sa sandaling ito, sina Leland, Emma, Waldo, at lahat ng mga tao ng Peach Secret Realm ay nasaksihan ang himalang ito minsan sa 1,000 taon. Bukod dito, ang Peach Secret Realm ang namuno sa buong rehiyon. Tuwang-tuwa ang mga martialists mula sa Peach Secret Realm kasama na si Waldo. Tumingin si Jerick sa mga elder at martialists ng 3 secret realms na nakaluhod sa lupa at sinabing, nagkamali ka lang sa iyong pangako. Ang kanyang mga salita ay nalilito sa mga tao mula sa magkabilang panig. Nagtaka sila kung ano ang ibig niyang sabihin. Sa sandaling ito, idinagdag ni Jerick, susundan mo hindi lamang ang pamumuno ng Peach Mansion kundi pati na rin ang pangunguna ni Mr. Gardner. Ako naman, wala akong interes na pangunahan ka. Ang daan-daang martialists na nakaluhod sa lupa ay natulala. Kung hindi interesado si Jerick sa pamumuno sa kanila, ano ang interes niya? Bagamat may pagdududa sa kanilang mga puso, hindi na sila naglakas loob na magtanong pa. Sabay-sabay silang sumagot, "Yes, Mr. Agosta. Handa kaming sundin ang pangunguna ng Peach Mansion at Mr. Gardner." Tumingin si Jerick kay Leland at sinabing, "Mr. Gardner, ikaw na ngayon ang nag-iisang master ng Dragonspire Secret Realms. Bakit hindi mo sabihin sa mga handang sumunod sa iyong pamumuno na tumayo?" Natigilan si Leland. Pagkatapos ay napagtanto niya na pinasuko ni Jerick ang lahat ng elder at martialists ng 3 secret realms para lang matulungan siyang makakuha ng kontrol sa buong Dragonspire Secret Realms. Ngumiti si Leland at sinabi sa lahat ng matatanda at martialists ng 3 secret realms, "Mangyaring tumayo, guys." Agad silang sumagot ng sabay-sabay, "Salamat, Mr. Kabanata 776. Mabilis na lumipad ang 3 araw matapos mawala sina Jerome, Phil, at Chester ang kanilang martial arts at pinatalsik mula sa Dragonspire. Mga lihim na kaharian. Ang 4 na mahusay na lihim na kaharian ng Dragonspire ay pinagsama sa isa. Kinuha ni Leland ang kontrol sa orihinal na puwersa ng 4 na dakilang lihim na kaharian. Simula noon, naging mapayapa na sa Dragonspire Secret Realms, kung saan lahat ay namumuhay sa dati nilang pamumuhay. Isang araw, nakaupo sina Jerick at Emma sa sala ng pavilion, masayang kumakain ng merienda at prutas. "Jerick, gusto kong pumunta sa Fenceville. Kailan mo ako dadalhin doon?" Si Emma, na nagmemeryenda, ay tumingin kay Jerick at nagtanong. Lumaki siya sa Dragonspire Secret Realms at nakapunta na sa ilang malalaking lungsod. Gayunpaman, hindi pa siya nakapunta sa Fenceville. Si Jerick ang master ng Fenceville Dragon Sect. Sa makatuwid, gusto niyang dalhin siya ni Jerick sa Fenceville. Oo naman. Pero bago tayo pumunta sa Fenceville, hindi mo ba ako dapat ilibot sa Dragonspire Mountains? Tumango si Jerick at nagtanong. Ilang araw na siyang nasa Dragonspire Mountains. Ngunit napunta lamang siya sa 4 na dakilang lihim na kaharian. Ang Dragonspire Secret Realms ay isang napakaliit na bahagi lamang ng Dragonspire Mountains, na umaabot ng 10,000 milya. Kaya naman, umaasa si Jerick na madadala siya ni Emina para tamasahin ang magagandang tanawin ng Dragonspire Mountains. Okay, dahil nagpunta ka dito, tiyak na dapat kitang ipakita sa paligid ng Dragonspire Mountains, agad na sumang-ayon si Emma. Bueno, umalis tayo sa Dragonspire Secret Realms ngayon at pumunta sa Dragonspire Mountains, sabi ni Jerick. Hindi niya inaasahan ang ganoong mungkahi. Pero hindi niya ito tinutulan dahil lumaki siya sa Dragonspire Secret Realms. Mas mabuting tuklasin niya ang mundo sa labas kaysa manatili doon sa lahat ng oras. Kaya, sinabi niya kay Jerick, "Herrick, dahil aalis na tayo, sa palagay ko dapat nating sabihin sa aking ama ang tungkol dito." Pagkatapos nun, tumayo na si Emma at bumaba. Tumayo si Jerick mula sa kanyang upuan, pumunta sa balkonahe upang tamasahin ang magagandang tanawin ng Dragonspire Secret Realms. Ang lugar na ito ay parang isang paraiso. Kabanata 777. Baka sa mga susunod na panahon, kapag napagod na siya sa kaguluhan at away sa labas ng mundo, babalik siya at mamuhay ng mag-isa kasama ang babaeng mahal niya. Nagkaroon lang siya ng ganoong ideya.
Hindi pa siya nagsasawa sa buhay sa labas ng mundo noong mga oras na iyon, kaya hindi niya naisip na mamuhay sa pag-iisa ng ganoon kaga. Sa sandaling ito, pinaikit ni Jeric ang kanyang mga mata, pinaandar ang kanyang God's Eye. Nakita niya ang mangyayari kina Christine, Yolanda, at Daphne. Bahagyang kumunat ang noo ni Jeric, na pagtanto na kailangan niyang umalis sa Dragonspire Secret Realm sa lalong madaling panahon. Kung hindi, nasa panganib sina Christine, Yolanda, at Daphne. Maya-maya lang, tumunog ang phone niya. Kinuha ni Jeric ang kanyang telepono, nagulat na ito ay isang tawag mula kay Christine. Alam niyang huli na ang lahat. Kung ano ang mangyayari ay mangyayari pa rin. Sinagot ni Jeric ang tawag. Nakarating ka na ba sa Dragonspire Mountains, Christine? Nagulat si Christine nang magtanong siya, paano mo nalaman iyon? Pag-usapan natin yan mamaya. Ngayon, makinig ka sa akin, kailangan mong mag-ingat, nag-aalalang sabi ni Jeric. Sagot ni Christine sa maluwag na boses, huwag kang mag-alala, Jeric. Sumasakay kami ng helicopter doon. Si Daphne ang gumaganap bilang aming piloto. Hindi mo inaasahan na magkakaroon siya ng private pilot certificate, di ba? Sa kanyang operasyon, ligtas na kami. Malinaw, hindi nag-aalala si Christine na sila ay nasa panganib. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, narinig ni Jeric ang sirena mula sa helicopter. Pagkatapos, ang boses ni Daphne ay nanggaling sa telepono, "Holy shit, our helicopter encountered turbulences." Jeric, wala sa kontrol ang helicopter. Umalingaw-ngaw mula sa telepono ang gulat na sigaw ni Christine. Narinig din ni Jeric na sumisigaw sina Yolanda at Daphne. May halong ingay ang mga boses nila. Tila ang helicopter ay ganap na wala sa kontrol at ang sitwasyon ay lubhang mapanganib. Pagkatapos, biglang nawala ang signal sa telepono. Narinig ni Jeric ang tunog ng beep na nagmumula sa telepono. Nabigla siya. Hindi niya inaasahan na ganoon kaga ang nakita niya sa kanyang God's Eye. Gayunpaman, nakita rin ni Jeric sa kanyang God's Eye na maayos sina Christine, Yolanda, at Daphne pagkatapos ng air crash. Ngunit gayunpaman, kailangan niyang mahanap ang mga ito sa lalong madaling panahon. Mayroong 12 tao sa tuktok ng Dragonspire Mountains. Karamihan sa kanila ay mga lalaking may espada at may iba't ibang edad. Ang pinakakapansin-pansin sa kanila ay 4 na binata na nasa edad 20 o 30s. Gwapo sila at nakasuot ng mag-agarang damit. Sa isang sulyap lang, masasabi na sila ay mula sa mga maimpluwensyang pamilya. Sa sandaling iyon, sinabi ng lalaking nasa 20 sa kanyang 3 kasama, "Guys, halos 1 oras na tayong naghihintay dito sa Geese Shooting Peak, di ba? Ngunit wala akong nakitang ligaw na gansa dito. Alam kaya ng mga gansa na gusto natin silang barilin." Mukhang curious lahat ng mga kasama niya. Tama ka, Cedric. Ito ay talagang kakaiba. Bakit wala akong makitang ligaw na gansa na lumilipad sa nakaraan? Naghihintay pa rin kami na mag-shoot ng ilang gansa. Ang 4 na binata ay pinangalan ng Cedric, Wyatt, Isaac, at Theodore. Sila ang mga anak ng mga pinuno ng Phoenix Sect, Asher Dragon Sect, White Tiger Sect, at Black Tortoise Sect sa Dragonspire Mountains. Ang kanilang mga angkan ay ang 4 na pangunahing sekta sa rehiyon. Ang 4 na sekta ay nagbahagi ng parehong pamana at sa gayon ay nagkaroon ng malapit na relasyon. Noong araw na iyon, silang 4 ay nagsama-sama sa sikat na rurok para mag-shoot ng ilang ligaw na gansa. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang panahon, wala silang nakitang ligaw na gansa. Nakuha ang pangalan ng Geese Shooting Peak dahil ito ang lugar kung saan lilipad ang mga ligaw na gansa. Sa makatuwid, ito ang pinakamagandang lugar para mag-shoot ng mga gansa. Sa sandaling ito, nakarinig sila ng huni ng mga ibon mula sa malayo. Ito ang ligaw na gansa. Sigaw ng isa sa matalim na mata na katulong ng 4 na lalaki. Malinaw ding nakita ng 4 na binata na lumilipad ang 12 ligaw na gansa. Hahaha, wild gansa talaga. Dumating na rin sila sa wakas. Kabanata 778. Dalhin mo sa akin ang aking paano. Ang ilang mga katulong ay agad na nagdala ng malalaking busog. Kinuha ni na Cedric, Wyatt, Isaac,
at Theodore ang busog at palaso na ibinigay sa kanila ng kanilang mga tauhan. Inilabas nila ang kanilang mga busog at itinutok sa himpapawid, hinihintay ang paglapit ng mga gansa. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa paparating na kawan ng mga gansa, at sila ay nagpipigil ng hininga. Ang kawan ng mga ligaw na gansa ay lumipad ng papalapit. Nang papasok na sila sa kanilang shooting range, isang malakas na tunog ang narinig mula sa isang lambak ilang milya ang layo. Pagkatapos, lumiwanag ang apoy, at umusbong ang makapal na usok mula sa lambak. Nagulat lahat sina Wyatt, Isaac, Theodore, at Cedric. Hindi nila alam kung ano ang nangyari sa lambak na milya-milya ang layo. Sa sandaling iyon, ang kawan ng mga lumilipad na gansa sa himpapawid ay bumusina sa alarma habang nagsimula silang lumipad sa ibang direksyon sa halip na ang gansa shooting pick. Habang nakatingin sa mga gansa na lumilipad papalayo, naiinis si Wyatt. Damn it! Nadulas na naman ang gansa na ito. Umalangaw-ngaw si Isaac sa galit. Ang tagal nating naghintay sa wala. Tumingin si Theodore sa lambak kung saan tumataas ang usok at sinabi sa galit na tono, natakot ang pagsabog na iyon sa mga gansa. Ang mga mata ni Cedric ay kumikinang na may matinding kislap na sinabi sa kanyang mga kasama, aba, mukhang hindi na naman darating ang mga gansa sa rurok ngayon. Gayunpaman, ang pagsabog sa lambak na iyon ay talagang kakaiba. Bakit hindi tayo pumunta at tingnan kung ano ang nangyari? Mukhang tuliro rin ang kanyang tatlong kasama dahil bihira silang makarinig ng anumang tunog tulad ng pagsabog ng isang sasakyang panghimpapawid sa Dragonspire Mountains. Ipinapalagay nila na may sumabog sa Dragonspire Mountain sa pamamagitan ng sasakyang panghimpapawid at nagkaroon ng air crash, na naging sanhi ng pagsabog. Nagtaka sila kung sino ang nang-ahas na gawin iyon. Ang mga kasama ni Cedric ay kasing curious din niya. Tumango sila sa kanya at sumagot, okay, let's go and check it out. Sa gayon, ang apat sa kanila ay diretsyong lumipad mula sa tuktok patungo sa malayong lambak na parang mga agila, na may mga busog sa kanilang mga kamay. Sila ay mga grandmaster sa beginner level, kaya, sa kanilang panloob na mana, madali silang lumipad ng 30 milya bawat araw. Gayunpaman, ang mga lalaking dinala nila ay mga first-class martialists o master martialists, kaya hindi sila makakalipad na parang sila. Maaari lamang silang tumakbo pababa sa tuktok. Kabanata 779. Ilang segundo lang ay nakarating na sila Cedric, Wyatt, Isaac, at Theodore sa lambak. Pagdating nila sa isang lambak, nakita nilang nagkapira-piraso ang isang helicopter. Ito ay isang kakila-kilabot na tanawin. Tumaas ang mga butil ng itim na usok mula sa frame ng helicopter. Sa damuhan sa hindi kalayuan ay nakahiga ang ilang patay na lalaki at 3 nahimite at sugatang babae, na ang mga mukha ay natatakpan ng dumi. Ang 3 babae ay sina Christine, Yolanda, at Daphne. Ang helicopter na kanilang kinuha ay nakatagpo ng kaguluhan sa itaas ng lambak at wala sa kontrol. Bumagsak ito sa huli. Bago ang pag-crash, pinrotektahan ng ilang martialists ng Fenceville Dragon Sect ang 3 babae at tinulungan silang makaalis sa helicopter sa kabayaran ng kanilang sariling buhay. Nagliwanag ang mga mata nina Cedric, Wyatt, Isaac, at Theodore nang makita nilang napakaganda ng 3 babaeng nakahiga sa damuhan na walang malay. Saan nanggaling ang mga magagandang babae? Mukhang hindi sila galing sa ibang sekta sa Dragonspire Mountains, di ba? Bakit hindi natin sila ibalik at tulungan? Maaari natin silang tanungin kung ano ang nangyari pagkatapos nilang magising. Matapos mag-usap ng ilang sandali, nagpasya ang 4 na binata na ibalik ang 3 nahimite na babae at iligtas sila. Nailigtas mo sila hindi dahil mabait sila kundi dahil naaakit sila sa kanilang kagandahan. Naghintay ng kalahating oras sa lambak ang 4 na binata bago tuluyang dumating ang kanilang mga nasasakupan. Ang taluktok ay ilang milya lamang ang layo mula sa lambak, ngunit kailangan nilang umakyat sa maraming iba pang mga burol. Kaya naman inabot sila ng kalahating oras bago makarating. Tumingin si Cedric kina Wyatt, Isaac, at Theodore at sinabing, ang sekta ko ang pinakamalapit dito. Bakit hindi natin sila dalhin sa sekta ko? Wyatt, Isaac,
at Theodore ay ayaw sumang-ayon dito. Kung dadalhin nila ang tatlong babae sa Phoenix Sect, iyon ay magbibigay kay Cedric ng mas magandang pagkakataon na makuha sila. Si Wyatt ang unang tumutol dito. Cedric, sa tingin mo ba ay matako ka? Gusto mong itago ang tatlong babae sa sarili mo? Oo, masaya ka tungkol dito. Paano naman tayo? Cedric, dapat mo silang ibahagi sa amin. Bulong ni Cedric sa mahinang boses, tatlo lang ang babae. Paano natin sila ay lalaan sa ating apat? Anong sabi mo? Hindi naabutan ni Wyatt ang sinabi ni Cedric. Pagsisinungaling ni Cedric. Sinabi ko na kung mayroon kang anumang magandang ideya, sabihin mo ito. Natagpuan namin ang mga babaeng iyon na magkasama, kaya dapat namin silang ibahagi sa isa't isa, sabi ni Wyatt. Kung dadalhin namin sila sa iyong sekta, lahat sila ay magiging iyo, dagdag niya. Tumanggo sina Theodore at Isaac bilang pagsang-ayon at sinabing, oo, sabay nating niligtas ang mga babaeng ito. Kaya lahat tayo ay may bahagi. Kahit na wala silang nagawa para tulungan ang tatlong babaeng Nohimite na hindi naman sila kilala, nag-usap ang apat na lalaki na para bang biktima ang mga babaeng ito para ilaan. Kabanata 780. Iyon ay katawa-tawa. Ngunit hindi ito katawa-tawa ni Cedric, Wyatt, Isaac, at Theodore. Hindi ito ang unang pagkakataon na gumawa sila ng ganoong bagay. Alam kong sabay nating niligtas sila, kaya't pagmamay-ari natin silang lahat. Hindi ko nakalimutan na nanumpa tayong magsasama-sama ng kaligayahan at kasawian. Sabi ni Cedric sa mga kasama niya. Masayang tumango sina Wyatt, Isaac, at Theodore. Sinabi nilang apat sa kanilang mga tauhan, dalhin ang tatlong Nohimite na batang babae sa Phoenix Sect. Yes, sir, sabay-sabay na sagot ng mga tauhan nila. Habang naglalakad sila papunta sa tatlong babae, may narinig silang malamig na boses. Tumigil ka nga dyan. Huwag mong hawakan ang mga babae ko. Natigilan ang lahat. Napatingin sina Cedric, Wyatt, Isaac, at Theodore sa direksyon ng boses. Nagulat sila nang makita ang isang lalaki at isang babae na nakatayo sa isang bato sa lambak. Ang lalaki ay si Jeric, at ang babae ay si Emma. Nagliwanag ang mga mata ni Cedric, Wyatt, Isaac, at Theodore nang makita nila si Emma. Nagkatinginan sila na may bakas ng saya sa kanilang mga mukha. Isa pang magandang babae ang nandito. Sa ganoong paraan, mayroong apat na babae sa kabuuan, at bawat isa sa apat na lalaki ay maaaring magkaroon ng isang babae. Mabangis ang mga mata ni Cedric habang nakatitig kay Jeric, na nakatayo sa bato sa lambak. Sino ka? Kakasabi mo lang na mga babae mo to. Tanong niya. Nang sabihin niya ito, mukhang nag-aalala si Emma. Pagkatapos nilang lisanin ang Dragonspire Secret Realms, nagmamadali si Jeric na parang may mangyayari. Hindi sila tumigil hanggang sa makarating sila sa lambak. Nagulat si Emma nang sabihin ni Jeric na kanya ang tatlong Nohimite na babae. Para sa isang sandali, hindi siya makapaniwala sa kanyang mga tainga. Gusto niyang malaman kung paano ito ipapaliwanag ni Jeric Agosta. Tumingin si Jeric kay Cedric at sinabing, oo, mga babae ko sila. Namutla ang mukha ni Emma nang marinig ang sagot nito. Pakiramdam niya ay naubos ang kanyang lakas, at muntik na siyang mahulog sa bato. Nablangko ang isip niya. Bakit hindi niya alam na may ibang babae si Jeric? Gayunpaman, normal lang na hindi niya alam. Hindi masabi ni Cedric kung nagsisinungaling si Jeric o hindi. Ngunit hindi niya binibitawan ang tatlong magagandang babae na nakahiga sa damuhan na walang malay, na mahirap hanapin. Hindi rin binitawan ni Wyatt, Isaac, at Theodore ang mga babaeng muntik na nilang makuha. Sila ay mahahalagang tao sa Dragonspire Mountains at hindi kailanman natakot sa sinuman. Tsaka marami silang kasamang lalaki. Para sa kanila, si Jeric ay isang estranghero lamang at hindi sikat sa rehiyon. Hindi man lang siya siniseryoso ng mga ito. Napansin ni Cedric ang gulat na ekspresyon ni Emma. Isang tusong tingin ang sumili sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Emma Ered at sinabing, Miss, hindi mo alam na may ibang babae ang lalaking ito, di ba?